Usapang CVT naman pagdating dito kay J-Max. Hihingi na rin tayo ng konting tips kung paano nga natin isi-set up yung CVT ni J-Max ng panturing. Maaari nyo rin magamit pagdating sa mga motor ninyo. At eto nga pala si J-Max, Yamaha NMAX version 1 2020 model. Nandito nga tayo sa Mandaluyong sa RRJR Racing Parts and Tuning na mas pinalaki at mas accommodating ang bagong pwesto nila. 506 Bonnie Avenue, Mandaluyong. Nandito na kasi mga kalogs yung RRJR. Pinalaki na nila. Laki na mga kalogs, papakita ko sa inyo. Ayan o, ito yung mga motor nagpapagawa ngayon. Ang laki mga kalogs, sobrang laki nito. At mas mapapadali naman yan kapag gagagamit kayo ng maps. Ita-type nyo nga lang yung RRJR Racing Parts and Tuning main branch. Nandito rin pala yung tropa natin na si Moto Calvo. Wala pa nung bumiyahe tayo ng Mount Pinatubo ay hindi pa talaga nalilinis yung CVT ni J-Max. At dahil nga magkakaroon ng moto camping ang Corsa, magpapalinis at magpapatune na rin tayo ng CVT para sa touring setup para mas ma-maximize natin ang gamit kay J-Max. Jet kasi, babiyahe daw siya ng 15-16 moto camping. Medyo malayo-layo din biyahe. Kaya tutunuhin natin yung motor niya na si J-Max sa touring setup para at least comfortable, hindi ka masyado malakas sa gas, hindi rin malakas sa maintenance sa panggilid, tamang setup lang para hindi rin hirap yung makina. Lalo na may ano siya, lalagyan niya ng box dito sa gilid, may top box pa siya, medyo persado rin yung makina niya, kaya kailangan touring setup yung setup natin ngayon sa kanya. Kasi ngayon na-experience niya yung racing. Ang gusto naman niya ngayon, touring. Kaya gagawin natin touring siya ngayon. Ngayon, nakita natin yung bola ni Jetlogs. Pansin ko, yung ibang bola kasi, hindi na siya bilog. Yung mga tama na. Markings to, ibig sabihin, kailangan mo na magpalit. Total, sulit mo naman to, matagal na to. Noong December pa to, di ba? Tapos binyahe mo pa na malayo, pag Pinatubo, then lagi kang bumabiyahe ng Laguna. Ayan, may mga tama siyang katulad nito, kaya kailangan natin palitan. Kasi nakakabawas din ng performance yan, lalo na pag may mga kanto na katulad nito. Kaya mas maganda, palitan na natin ng bago lahat. Ngayon, yung wala na nakakabit ngayon kay Jetlogs, straight 10 to. Tono natin dito, full set racing tono to. Ngayon, i-adjust natin itong motor niya, gawa na gusto naman niya touring para may pasiyan kayo kung sa mga kung gusto niyo touring, ganito yung set natin. Kung gusto niyo ng racing, ganito yung set din natin. Yung papakita ko sa inyo yung touring set naman na gagawin natin ngayon. Yan, tulad niyan, wala nang grasa. 3 months na din, nahigit yung linisin na. Kailangan talagang linisin. Kaya naiibahan na ako sa sa takbo niya eh. Oo, nararamdaman ko na din. Ay, grabe yung dumi. 3 months na hindi nalinis. Ito yung sinasabi ni Idol Brian, effective daw to kasi stainless, hindi siya metal. Matigas kasi yung bakal niyan. Hindi katulad ng stock kasi kada bakas kapit, alam niyo naman yung bakal, nagde-deform yung thread. Yan kasi stainless, mas matigas. So, ito na. Tapos na natin linisin yung CVT ni J-Max. Kakabit na natin siya, tutunuhin na rin natin sa pang touring. Palalagay natin, isang JBT brand na 11 grams. Kasi before, 10 grams yung nilagay niyang bola. Kaya ngayon, papalitan natin siya ng 11 grams. Chill ride lang. Huli niya, syempre, RSA pa rin. Hindi mawawala yung lubrication natin sa clutch lining. Hindi siya mag-dragging. Pero konti lang lalagay nyo dito guys ha. Kapag sobra kayo dito, naku, pupunta sa lining nyo to. Saka sa clutch bell, magpo-cause ng dragging to. Kung naalala nyo, nagpalit tayo kay J-Max ng clutch lining before. RS8 yung nakalagay sa kanya. Ngayon, pinalitan natin siya ng JBT. Kasi ito si J-Max, gala. Ang dami na pupuntahan itong motor na to. Sulit na sulit talaga yung CVT ni Jet dito. Atid sundo, yan, pwede. Pamalengke, pwede. It's time to buy a new one. Yamaha Aerox. Yes! Ito, clutch spring, ito tama lang to 1,000 RPM. Okay. Ano ba advice mo? Mas mataas yung center spring sa clutch spring or mas mataas yung clutch spring sa center spring? Mostly kasi, yung clutch spring kasi, hindi mo naman kailangan taasan to kasi ang trabaho lang naman ito, mag-engage sa lining para kumapit. Ngayon, pag tinigasan mo kasi to, kawawa ka sa traffic, for example. Mag-aamoy tunog, tendency, mabibengkong yung bell, magdadragging ka na. Kasi iinit ang iinit pag masyado matigas. Kaya mas better stay ka sa 1,000 RPM. Pero kung may karga na may mga makina mo, sabihin natin yan, bore up ka, yan, kailangan mo talaga matitigas sa spring. Kasi pagka, syempre, alam mo na, malakas yung makina mo. Pag piniga mo yan, malambot yung spring, baka mag-wheelie. Gano'n. Sa center spring naman, nasa tuner nyo yan, kung paano nyo i-tune. Kahit naman sabihin ko, 1.2, 1.5. Oo. Kung hindi marunong yung tuner, sayang lang yung gagawin niya sa motor mo. Tsaka definitely yung mga tuner na yan, may mga set-set din talaga yan. Siyempre, depende sa rider. May trial and error na sila na research, na-testing na nila. Kunyari, may dyno kayo, na-testing nila. Ito, mas magandang performance. Siyempre, alam niya sa sarili niya paano niya gagawin. Ibang kinakabit ni Idol Brian yung mga CVT set natin. By the way nga pala, yung susunod na content natin dito, itatanong naman natin yung mga tanong ninyo kay Idol Brian regarding sa remap. Itatanong natin kung ano yung mga
questions ninyo. Malinis na natin yung CVT ni J-Max, kakapit na natin. Tutunuin na natin siya ng pan-touring. Yan. Ngayon, natatandaan nyo, naglagay tayo kay J-Max ng 2.5 na washer. So, itong washer na to, kaya nilagay natin to is naka-design siya for racing yung takbo niya. Na naka 10 grams. Ngayon, babawasan natin siya ng 1 mm para sa touring set na titipid sa gas at di na masyado makahiyaw sa RPM. Ang purpose kasi nito is para ma-maximize natin yung sampa ng belt. Sa pulley, also hindi sa torque drive. Ngayon, syempre, pag nag-washer ka ng ganito, tapos naggaan ka ng bola na 10 grams, combination tayo ng center spring at clutch spring, marireach mo agad yung pagbukas ng BBA sa makina mo. Mag-less consumption ka sa gas. Okay. Kasi pag mas mataas ang RPM, mas malakas sa gas. Kumbaga, mas hinihingi ng makina. Hindi naman. Laging mas mabilis yung ikot ng makina mo. Okay, yun nga. Yung high revving, yun yung tawag nila. Mas matigas sa spring, medyo pagdadagdag sa konsumo ng gasolina. Ngayon, ang trabaho kasi pag tumaas yung RPM mo, magaan yung bola mo, then malaki yung tuning washer na nilagay natin para mapataas yung RPM, lalakas ka sa gas. Ngayon, yung BBA kasi, yung trabaho nun, yung cam lobe, yun yung nagpapatipid sa gas mo. Ngayon, kung lagi kang ang revving mo is mataas, hindi mo pa ma-reach yung BBA mo, malakas talaga sa gas. Okay. Kaya kailangan talaga is tamang tuning. Okay. BBA kasi is pampatipid talaga ng gas. Pagka na-reach mo yung 6,000 RPM, doon nagagana. Iba kasi sinasabi na, ay malakas sa gas pag naka-BBA na motor, hindi. Nasa tuner nyo pa rin yun, nasa paggamit mo at throttle habit mo pa rin. Okay. Kaya pala minsan, ang lakas sa gas, masarap bombahin. Oo, lagi kang bumubomba ng bomba ng bomba. Pero kung lagi nakapasok yung BBA mo, gumagana, tipid ka sa gas. Kasi yun yung trabaho ni Yamaha. Para tumipid ka sa gas, gagana yung BBA mo.